Hi guys, si Kadyo na naman dito sa M-News Experience. Siyempre kasama ko si AJ at meron po tayong bagong podcast guest ngayon. Pero bago yan, magbati ka muna, pare kong AJ. Yes, viewers, magandang araw po sa inyo. And Kadyo, magandang araw din sa'yo. Meron tayong, syempre, pag-uusapan ngayon. That's why we have guests here. At tong guest na to, yung isang kasama natin is nakasama na natin before. Actually, before pa ako pumasok sa Motorcycle News dati. Naman. O, di ba? Editor-in-chief yan. Yes. Alamat na to ng motoring eh. Oo. So, syempre, pag-uusapan natin ang Aprilia RS457. Yeah. Which Yan, is bagong labas to, no? Bagong labas. So anyways, let's introduce them. So with us, syempre, people from Biker Box, Mr. Marty Simena, and none other than Mr. John Mendoza. So magandang araw sa inyo, mga bossy. Yes. Hello, good morning po. Let me correct you lang kasi Biker Box is a separate entity now. We are now called Motociclistas Catola Incorporated. Ang hirap i-pronounce, ha? Pag in-English mo yon, it's Italian. Pag in-English mo, it means Biker Box. Ayun. Alright. Yung pala yun. but it is already separate from Biker Box Okay. because yung MSI, we are handling the motorcycle brands. Alright. So yung Aprilia, Moto Guzzi, and Royal Enfield, that's what we're handling. Yung Biker Box, apparels, accessories, yan. Alright. Oh. So bro, tawag dito, itong bagong Aprilia na to, kailan nyo ba ulit to ni-launch, bro? Na hindi ko ma-recall. Yung Aprilia RS457 was launched at Festival Mall noong August 5. Yan. Wala pa kasi ako sa Pilipinas. So, August 5. Bakasyonista ka, brother. Yeah, no August 5. So, mukhang maganda naman yung turnout natin. Maraming pumunta. Maraming salamat sa mga pumunta. Especially to our media friends na nagpunta doon. Alam ko si Kadyo, wala eh. Wala ako nun, bro. Wala eh, ganyan ko eh. Hindi, No. bumawi na lang kami sa lang sa pag-release ng PR. Yeah. Thank you. Oo, nirelease. Mga brother, no, specifically, syempre, sa inyong dalawa, Marty and Jan, no. Tanong ko lang, bro, syempre, total, pag-usapan na rin natin, baka pwede makuha yung technical specification nito, like yung engine. Ano ba engine nitong bagong model na to? Okay, the RS457, Aprilia RS457 ay merong parallel twin engine na merong 270-degree crankshaft. Okay, so ano ibig sabihin nun? Una, 457 cc ang makina niya. It's not just a 450, it is above. So 457 cc. Pangalawa, it has 4 valves per cylinder, double overhead cams. Pagkatapos, of course, fuel injected. Tapos, yung 270-degree crank, ang ibig sabihin yan ay hindi siya flat plane crank. Ibig sabihin, pag tinanggal nyo yung sigunyal at nilapag nyo sa mesa, hindi siya lalapat. Okay. Kumbaga, iba yung degree nung dalawang crank pins. Diba? So, bakit ganoon? Kasi minimimic niya ay V-twin engine. So, Okay. yung character ng makina, para siyang V-twin. Hindi siya parang inline na twin. Kaya dinig na dinig nyo sa tunog niyan, tunog V-twin. Yun. In fact, ang ginaya nito is yung, kung alam nyo yung RS-V4, yung aming flagship na model na may V4 ang makina, Okay. parang ang 660 kasi natin na model range, yun yung next tier, di ba? Ito yung middleweight namin. Yes. Parang nilab off mo yung front 2 cylinders, yun ang ginamit mo para maging 660. Kasi yung V4i, 1200, 1100 something. Almost 1200 yung RS-V4. So basically, pare, this is a new 1059, okay. this is a new engine talaga. Ha? This is a new engine talaga. Yes. It is a new engine, pero based din siya doon sa 660 engine na binase din doon sa RS-V4 na engine. So Okay. magkakamag-anak talaga sila. Ibig sabihin, parehas yung technology. Kahit mas maliit ito. Hindi nag-cheap out si Aprilia porque entry-level sport bike kung anong makina lang ang nilagay. Hindi. Ang technology nito is practically
the same or based off the bigger bikes. So, ganun siya ka-high-tech. At kung mapapansin mo, in the market, dito sa category na ito, pag pinanood mo lahat ng reviews ng international, let's say from Fast Bikes, from MCN, basta lahat ng mga, like from motorcyclist.com, lahat yan, ang sinasabi nila, this is the class-leading motorcycle of its category. Ibig sabihin, ito yung pinakamagandang performance, pinaka-high-tech, kumbaga pinakamatulin ba? Ayun. Pagdating sa category niya, no? Pagdating sa kategorya niya. Mm. So it's not just about the engine na siya ang pinakamalaking displacement sa kategory niyan. Sasabihin na iba, bakit yung Kawasaki Ninja 500? 500 yun. Oo. Ang totoo niyan, hindi 500 yun. Ayun. Pag tinignan mo ang displacement nun, 451cc lang yun. So, ni-rounded lang, no? Rounded off Oo, lang. tapos 180-degree crank. So, flat plane crank siya. So, ano ang advantage nung 270-degree crank na katulad ng sa Aprilia RS457? Kung kukumpara mo sa flat plane crank na 180 degrees. Ang advantage niya, yung 180 degree na, yung flat plane crank, ang power niyan, lahat nasa taas. Okay. Walang karamihan sa baba. So, kailangan lagi mo siyang pipigayin. Piga ka ng piga So, high rev. para maramdaman mo yung power. Okay? Yung cross plane crank or yung 270-degree crankshaft na katulad ng sa RS457, ang torque curve niyan mula low RPM range hanggang sa taas ay flat. Ibig sabihin ay pantay yung power mula sa baba hanggang sa taas. Talaga? So sa baba pa lang meron ng karne. Pagdating sa mid-range, meron pa rin. Pagdating sa top end, meron pa rin. Ayun. Question di nawawala. Talagang pagpiga, nandun. Andun agad. Andun agad yung power. Hindi katulad ng mga ibang bikes na flat plane, kailangan pigain mo ng gusto para lumabas yung power. Pero yung technology niya, meron din mga modes yan. Like street mode, rain mode, Yes. mga ganon. Kasi Okay. syempre, with that power, para Yeah. sa mga newbie, di ba? Parang, Okay. Oo. So, in terms of technology, ito lang sa category na yan ang naka-ride by wire. Okay. Throttle by Cables wire. na. Oh. Oo. So, ano ibig sabihin pag naka-ride by wire? Wala nang kable papunta dun sa throttle body. Correct. So, electronically controlled. Ano ang advantage? Bakit mas maganda yan kaysa yung naka-wire? Una, merong accessory quick shifter na pwedeng ikabit. Up and down quick shifter auto blip. So, ano ibig Okay. sabihin nun? Add-on yan, no? Add-on yan, bro, no? Kaya add-on to. Pero hindi siya ganun kamahal sa pinoproject namin. Halos nga parang wala nang sense na bumili ka ng 457 na hindi mo lalagyan ng quick shifter. Totoo lang eh. Parang ano lang, no? Oo. Kunin mo So na lang. parang yung mga naka-high-end na motor kasi yung hindi ka na nagka-clutch. Nagka-clutch ka na lang sa primera. Okay. So pag downshift mo, halimbawa, tumatakbo ka ng matulin, papasok ka sa corner, mamembreno ka. Usually, nagbi-blip ka ng throttle manually noong araw, di ba? Oo. Pag clutch mo, bang, 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 para sumabay yung clutch sa takbo nung sigunyal. Para hindi siya mag engine brake. Ganun ang ginagawa sa sport bike kasi. With this technology, ride-by-wire technology paired with the quick shifter, up and down quick shifter, auto blipper, hindi ka na nagka-clutch, hindi ka na nagbi-blip. Ginagawa na ng motor yun para sa'yo. Okay. So, So, talagang ano downshift na. ka lang ng downshift. Bam, 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 bam. Sumusunod na yung automatic na nagka-catch up yung RPM nung Ayun. sigunyal sa ikot ng clutch. Ayun. Gets? So, dyan sa category na yan, ito lang ang may ganun. Okay. So, yan, isa pa lang yan sa mga high-tech features nitong motor na to. Meron pa siyang 3 riding modes. Okay. Bukod sa 3 riding modes, switchable yung ABS. At saka hindi lang switchable na on-off. May levels din yung ABS. May levels ba yan, brother? Hindi ba on-off lang may yan? 2 levels. May 2 levels yung ABS niya. Tapos, yung kanyang bukod doon sa ABS, traction control, meron din. Okay. Okay. May lap timer. May built-in lap timer. So, So I para believe sa mga, yung para sa speedometer mga instrument kumakarera, oo. Para sa mga kumakarera, dyan sa category na yan, 400, 450,
ayan na, hindi mo na kailangan magpa-oras sa iba. Meron ka ng sariling lap timer. Mm. So doon pa lang, pag nag-ensayo ka, nakikita mo na kung gaano yung oras mo, gaano kabilis. Di ba? Wala. So yan pa lang yung mga konting features niyan. Pero bukod dyan, sa electronic features niya, siya lang din sa category na yan, ang naka-twin spar aluminum chassis. Okay. Okay. Mm. So kung makikita nyo yung mga sport bike na malalaki, Mm. lahat yan, perimeter frame, twin spar aluminum ang nakakabit dyan. Lahat ng mga mamahaling motor, puro ganyan. Sa kategory na ito, yung Aprilia RS457, yan lang ang meron nun. So talagang built for performance to, brother. Performance bike talaga siya. Yun. Hindi yung Hindi ito yung sinasabing- hindi yan yung ginawa lang para makabenta sa ng Hindi mas yan yung- maba. Oo, di ba? Oo, hindi ito yung mukhang sport bike lang, pero Oo, pagka tama. ginamit mo na sa truck, hindi talaga siya sport bike. Hindi ito yun. Ito seryoso ng konti. So you can really bring it sa track na hindi pang entry level, no? Hindi, oo. So, okay. ibig sabihin, lamang na lamang ka na agad doon sa mga kalaban. Eh, yung mga kakategorya niya, lamang na lamang ka na agad. Tsaka Diba? hindi lang yun, parang ang lumalabas pa based on technology mas prioritize pa rin ang safety rin. So hindi na malelesen ang magiging problema pagka nag-downshift ka, pag hindi mo napagsabay ng maayos ang revving mo. Tapos syempre nandyan na yung controls mo with ABS na adjustable din. Quick shifter mas madali syempre kasi nga naman nakakangawit ang clutch ng clutch, piga ng piga sa throttle. So, pati safety ng rider pala na consider din sa design na ito. Safety and comfort. Yun. Ano nga Pati yung ask ko na rin, performance. Jan, ask ko na rin, ano ba yung horsepower nito, brother? 47.6. Pero yung torque rating niya mataas. Kung makikita mo, talagang compare mo hataw siya kung compare mo siya sa iba, let's say, sa CF Moto 450 SR, ang horsepower nun is 59. 49, sorry. Okay. 49. Si Kawasaki is nasa ganun din, 51 horsepower. Bakit si Aprilia 47.6 horsepower lang? Mas konti ng dalawa na kabayo. Ang totoo niyan, dahil sa lakas ng torque niya, hindi mo na mapapansin yun eh. Sa dulo mo lang yung nakikita. Oo, oo. Oo. Pangalawa, ito kasing Aprilia 457 is a global motorcycle, which means it has to kailangan niyang mag-comply dun sa A2 license structure ng mga European countries. So, ito limited to 47.5. Limited. Okay. Pag ni-reflash mo yan, o nagpalit ka, nag-bikat ka, nag-reflash ka, asahan mo na, siguro mga 55 yan. Okay. So Madali parang na yung more on 55, the legalities lang nila hanggang ginawa. 60, hanggang 59, tingin ko kaya eh. Pag ni-reflash mo yan. Eh syempre, mga kakarera gagamitin to. Yun ang gagawin yan, sigurado. Dimension-wise, pare, kasing laki ba ng mga, mga 600? Hindi, mas maliit siya, of course. Pero pag tinignan mo siya, yung itsura niya, hindi mo sasabihin small bike. Aprilia pa rin to. Down to the tires, malalaki. Yeah, yung tires, may nagsasabi ba bakit manipis daw yung gulong sa likod? Una kasi, yung tire sizes, binibase yan sa power ng motor. So, if you go wider, pagka nagkabit ka ng mas malaking gulong dun sa isang motor, tapos hindi naman yun yung specified dun sa gulong, sa power niya, para ka lang nagdagdag ng weight at saka pinabigat mo lang yung handling. Correct. Tama. Kasi pag nilaparan mo yung gulong, mas mabigat ang handling, tapos mas mabigat. Para aesthetics lang lumalabas. Aesthetics lang, pero yung performance sa babawasan. Pag tinignan mo yung mga karera talaga, like for example, sabihin na lang natin sa Underbone, yung mga ARRC, ninipis ng gulong, di ba yung stock ng sniper, mas malapad? 120 yata, 140 yata. Pero pag pinanood mo yung sa karera, mas manlilipis. 110 lang yata gamit. Brother, na-try mo na ba? Na-try mo na? Honestly, hindi pa. Kasi kakauwi ko pa lang. When it comes to the comfort side, nasakyan mo ba? Kahit sakay lang? Yeah. Now, etong, naupuan ko, yung RS457 na bukod sa napakaganda ng performance niya, which siya na yung pinaka-top tier performance dito sa category nito. But still,
yung ergonomics niya, yung riding ergonomics niya, hindi siya ganun ka-focused. Which Okay. means, yung clip-ons niya, hindi yung sobrang baba na masakit sa Okay. likod. Hindi Ito, sport na sport ang dating. hindi, oo. Ah. So, naka-neutral, nasa attack position ka pero hindi masakit sa katawan. So, can be used for commute talaga. Pwede. Pwedeng for everyday use. With that said, yung suspension, brother, ano ba suspension system nito? Ang suspension niya ay merong front and rear preload adjustability. Okay. Oo, usually sa likod lang ang preload Oo, oo. adjustment. And alam nyo naman ang Aprilia, ano nga ba ang specialty ni Aprilia? Just to give you a background on Aprilia, doon sa mga hindi nakakaalam, when you look back doon sa ating mga MotoGP champions, like for example, sila Valentino Rossi, o si Jorge Lorenzo, si Max Biaggi, yung mga GP champion. Oo. Bago sila sumampa ng 500 GP bike or dun sa MotoGP class, meron munang ngayon, Moto 1 tsaka Moto 2. Ay, Moto 3 tsaka Moto 2, di ba? So, pero dati, before that, ang class na yan ay 250 and 125. 250, naalala ko yun. Yung 250 tsaka 125 na two-stroke. Sino ang nagdo-dominate dyan sa class na yan? Kung tatanungin ninyo, hindi si Honda. Saan ba una nag-world champion si Rossi? Sa Aprilia. At talaga may history na ng todo yan pagdating sa sports, no? Dating sa GP bikes, ang Aprilia talaga, nangunguna yan. Yan talagang nagdo-dominate dun sa class na yun. Actually, nung lumabas yung kanilang unang 1,000, yung nagkaroon pa ako nito RSV Mille R. Yun, 1,000cc yun na V-twin. Pero ang pakiramdam ng chassis nun, akala mo 250 lang. Pag dahil nasa sa racetrack ka na. dahil sa Oo. gaang niya sa racetrack. Sa ganda niya, sa ganda ng chassis, yung chassis geometry. Of course, pagka nag-build ka ng chassis, marunong kang gumawa ng chassis, kasunod nun ay Suspension. suspension. Ngayon, although non-adjustable yung damping ng compression at saka rebound, yung preload lang adjustable, alam mo na agad na si Aprilia, hindi niya bibitawan yung motor na yung suspension ay pangit. Kumbaga, sinet na yan, yung firmness niyan para sa agile handling. Okay, so hindi ka mabibiting sa handling yan kahit stock. Yung preload, talagang kailangan mo kasi set yung preload yung sa timbang ng rider. Yun lang talaga halos ang ginagalaw. Pero yung pinaka-focus talaga niya is performance, yung kanyang damping ng rebound at saka rebound tsaka compression. So, kasama mo na agad pag sinakyan mo. Kahit naman yung mga local reviews, sinasabi nila yan na maganda talaga yung handling. Of course, yan ang specialty ni Aprilia. Since performance-based to, pare, no? As you said nga, no? Sino target market nyo dito, pre? Tsaka magkano na rin yung price? Okay. Unahin natin yung price kasi ito yung pinakamagandang parte nito. Yes. Isipin mo, Aprilia. Kung tawagin niya na Italian Exotica. Kasi nga, napaka-exotic ng mga bikes na ito. Oo. Kumbaga, kung may Ferrari, meron Lamborghini, sa motor, meron Aprilia. Diba? Parang ganun yun. Ang pinakamaganda nito, ang presyo ay abot kamay, 348,000 pesos. Parang bumili ka lang ng Royal Enfield. Diba? 348,000 pesos for a sport bike with this kind of performance, class-leading technology. performance. Class-leading performance and technology. 348,000 pesos, no-brainer, di ba? Okay. So, bakit ngayon ganun kamura? Magtatanong nyo iba. Diretsuhin ko na. Kasi ito, although designed in Italy, it is made in India. Okay. Okay. As everything else nowadays, di ba? Oo. It's either made in China or made in India. Lahat naman ngayon eh. Correct. And hindi mo sasabing pangit gumawa si India. Bakit? Ano ba yung Triumph Speed 400? Ano ba yung Royal Enfield? Puro galing ng India yung mga yan. Correct. Diba? Ano ba yung KTM 390? Yes. Diba? Puro Indian made yan. So, although India lang naman yung manufacturing pero yung mismong disenyo tsaka quality control, Italy siyempre, na. dadaan kay Italy yan.
R&D rin, research and development. So, it's still an Italian bike, although it is assembled in India. Okay. Just to keep the price point low, to compete. Kasi, Yun. kung manggagaling ng Italy yung motor, baka hindi lang 500,000 presyo nito. Ay, oo baka naman. 600. Totoo. Oo, di ba? Sa Oo. ganyang quality. Luxury na masyado yun. Oo, di ba? So, ayan, abot kamay na siya ng ordinaryong Pilipino. So, ang target market namin ay of course yung mga bago-bagong riders na who are looking to upgrade and who are looking to into maybe performance riding. There is no better bike. Pagka yan ang iniisip mo, pagka gusto mo mag-track day, sa kategory na ito, sa presyo na ito, there is no better bike. Tsaka yung price niya parang pang entry level ng datingan, tama ba? Entry level. This is Aprilia's entry level sport bike. Kasi wala naman tayo nung RS125 dito eh. Oo, sabagay. Hindi natin nilalabas pa dito yan. Ang meron tayong mas mura is yung Aprilia na scooter. Yung SRGT. Magkano yun? 248,000 pesos. Oo, mag-isa na lang, 100 na lang. Wala pang 200cc yun na scooter. Oo. Para kang bumili na NMAX Tama, na. tama. Yun. Ito, totoong motor na to with all Oo. the bells and whistles of the bigger bikes. Yes. Then Diba? you can take it Halos sa lahat track nandun na na. hindi ka mapapaya, no? Correct. Hindi ka mapapaya. Oo. Diba? Actually, it makes more sense. Ito pa, isa pang isa pang target namin na market are those who are really serious about track riding. Kasi, it makes more sense to get a smaller bike for the track. Bakit? Bibili ka ng, let's say, 1.6, 1.7 million na sport bike. Gugulpin mo sa racetrack. Ang gulong mo, napakamahal. Isang True. practice mo, isang pares ng gulong. Magkano isang pares ng gulong? 28 mil. Isang track day, susunugin mo yon. Sa karera, isang pares na naman, susunugin mo din. Di ba? 28 mil ng 28 mil yan. Kung magpa-practice ka pa, kung gusto mo magsubok, napakamahal ng entrance fee. Ayun. Not to Ang mention yung mga masakit nun, crash, no? Yung mga konting Ang slide. masakit nun, sa tulin ng motor, dahil more than a liter bike or liter bike, pag na-aksidente ka, minimum na yung ospital. Oo. Minimum talaga. Oo. Minimum na yung ospital. Alam na natin kung ano yung kasunod doon. Oo naman. Pagkatapos, hindi lang yun, yung gear mo. Yung riding gear mo, syempre, bumili ka ng 1.7 million na motor. Kailangan Tapos mahal siya, din ang ano, gear mo. magsuot ka ng cheap na mga suit, tsaka helmet. Oo. Hindi. Siyempre, ang suot mo helmet, showy, aray. Ayan. Ganyan. Tapos, either Dainese or Alpine Stars. Yan. Tapos, pag nag-crash ka, wasak lahat ng gamit mo. Hindi ba Palit ka pwede na naman. hindi ba pwede mga overdose diyan? Hindi. Maubos yun. Sa tulo ng motor. Di ba? Yan pa. Bukod doon sa pang-hospital na presyo, yung presyo ng gear mo, yung presyo ng repair ng motor mo, alam mo naman yung motor na yan, 1.7 million. May tumba mo ka lang na nakahinto, minimum dyan, 15 million. Oo, Sigurado, totoo Diba? yan. Di ba? Saan ka pa? Kaya mo bang i-sustain yun? Meron mga mayayaman, talagang sobrang yaman. Ilan lang yun. Oo. Kaya nila Tama yun. yun. So, it makes more sense to get a smaller bike. Why? Smaller bike, less power. Less power means lesser wear on the tires. Hindi niya kakainin ng ganong kalakas yung gulong mo. Tama. Yung gulong mo, dahil sa size niyan, mas mura ng siguro less than half the price nung sa big bike. Di ba? Pagkatapos, mura gulong, mura maintenance. Maaksidente mo yung motor, mas mura parts. Wala pang kalahati ng mga sa big bike. Di ba? Mga pyesa niyan. Yung But gear mo, you get the same adrenaline rush, di ba? the same adrenaline rush, and you develop the same amount of skill. Yun. Yung pinapractice mo kasi sa small bike, pagka sakay mo sa big bike, nagtatranslate yan eh. Hindi porket nag 8-8 ka sa underbone o sa pantra. Pag sakay mo sa big bike, dala mo yung skill na yun. Kahit doon mo minsan sa maliit na motor. Oo. With that So- said, Jan, pagka may mga bibili, kunyari, ng mga customers na tayo diyan. Syempre, kunyari mga nanggaling sa mga scooter lang, who really wants to go up. Anong mga pwede nyo pang offer sa kanila? Ba, bumili sila. Meron ba tayong future plans diyan na kunyari magpapa-track day Okay. kayo and everything? Alright. Okay. Ito maganda dyan. So, we will have
Actually, yung launch kasi, minadali lang namin yan eh. Kasi late na tayo sa launch eh. Pero tayo pa rin na nauna sa Southeast Asia. Ha? Okay. First launch ng RS457 sa Southeast Asia ay Pilipinas. Oh. So nauna tayo. Kaya lang tagulan. Ang plano talaga namin, sa racetrack namin nilo-launch yan. So alright. track day talaga, para masubukan ng gusto agad. Ang problema, mga bagyo. So, binilay lang muna namin yung track day. We're just trying to determine a later date with better weather for the actual track launch of the RS457. Ayun. So, pagdating doon, of course, we will be inviting members of the media. Tayo, sasama. Ready mo na yung suit mo. Pasasakay Ay, kita oo, ng pare. RS457. Oh, mag-overdose ako. Pwede yan. 457 lang. Okay. Oo. Okay. O, di ganyan. Pagkatapos, i-launch natin nga yan. Doon masusubukan na ating mga media and vlogger team. Although, may mga lendouts na tayo. Pinapahiram na natin yung mga demo units sa members of the media. Nauna na sila Gino Rufino, ng Motobeer, si Top Gear, si Leandre. Na demo na nila yan. Pero limited pa lang kasi yung demo namin dahil hindi pa dumarating yung stocks. So, darating yan. How about training para sa mga Aprilia owners? Meron ba kayo niya? Yeah, darating nga ako doon. Okay. Diba? Hindi alam mo naman, ilang taon na tayong nag-CCSS. True. Share mo naman. Okay. So, ako napilitan lang. Hindi naman talaga dapat kasi ako. Magkakaroon kami ng partner school. Actually, meron na. Okay. Ang problema, na-aksidente yung instructor. Patay. Ako. So medyo ako ngayon ang naatasan, parang ganun, para tumakbo tong rider Sa Clark training. yan. Sa Clark pa rin. Sa Clark. Oo. Since ako naman ay may konting experience bilang ilang beses na ba ako nag-California Superbike School. So kailangan, turuan mo na rin pala ako, brother. Oo. So kung ano man ang nalalaman ko and my experience through the years sa racetrack ay syempre i-share natin yan sa mga owners ng RS457 and other Aprilia bikes. So Yung marami dyan nagtatrack na eh. So yung mga bago, pang beginner lang ang tuturuan ko. So can you confidently say na this is also a street confident bike na pwede pang araw-araw? Of course, like I said kanina, yung ergonomics niya, hindi siya sobrang track focus. Okay. Makikita mo nga yun dyan, yung iba araw-araw yung R15M ng Yamaha. Diba? Yun, medyo mas focus pa yun eh. Mas subsub pa yun eh. Ng konti eh. R3. Ganyan. O ito, hindi ka na masyadong pagod, pogi ka pa. Kasi pare, when it comes to economy, hindi ko na itatanong ang economy niyan. Kasi bumili ka ng malaki. So, huwag mo nang isipin kung fuel consumption yan. Diba? Wala nang ganun dyan. Pero ang isang question natin is syempre, since sabi nga ni John, pwede siyang gamitin pang araw-araw, how about the seat height? Seat height is quite low. Kahapon, pwede ba kay John Luke yan? Oo. Ako, 5'6 ako. 5'6 ako with a 31 inch na seam inseam, I mean. Hindi man ako masyadong tingkayad eh. Okay. Oo. Pwede. So, tsaka well-balanced naman, no? Siyempre, for the smaller riders, pwede naman natin ibaba na konti yung preload adjustment. Alright. Para lambutan natin ng konti, bababa pa yun pag umubusi ka. Yun. Okay. When it comes to that, bro, baka pwede mo nga yung mga viewers invite mo sila or ask them to try it out. Saan ba makikita? Okay. So, our 3 demo units are with dealers. Marty, ikaw na mag-gano. So, yung mga units namin for test ride is ang dealers namin talaga, dealer network is in Danghari. So, Aprilia Motoguchi Danghari. We have one in Brixton, which is in Capitolio, Pasig. Another one is in Rosario, Pasig, which is near along Ortigas Avenue Extension. Tapos, up north, meron kaming Aprilia Pampanga, which is yung pinaka-north namin. And ang pinakamalapit sa inyo is yung sa Caloocan, which is yung 10th Up. Kapitbahay 10th Up ko. corner, kapitbahay mo. So, yun yung pinakamalapit na dealer. So, yun yung dealer network namin
Yung 457 is available at Danghari, Rosario, and Brixton. Yung demo bike. Yes, yung demo Kasi bike. tatlo pa lang yung demo bike namin. Iniikot lang nito. Is it available na for purchase? Yes. Marami bang unit? Pwede na mag-down payment. Actually, the first batch of 457s have already been sold out. Yeah. So yung Wow, second bilis ah. batch, yes, kung magda-down na kayo by now or kung kailan kayo available, second batch would be around October. Okay. So monthly, meron kaming replenishment ng stocks ng 457. Wow. So yung So, wala down tayong payment problem. pala, magkano ang down payment? 50 lang. 50,000 lang ang hinihingi namin down payment. Pero AJ, mag-down ka na. pero depende pa rin yun sa customer. Meron kasi nagda-down ng 100, pero ang minimum is 50 talaga. Ayun. So kumbaga yun na yung pinaka-low down payment scheme. Yes. For financing naman, as of now kasi fina-finalize pa lang namin kasi bago pa lang yung motor. So as of now, cash basis pa lang siya, straight sale. But your company offers also in-house financing sa lahat ng models nyo sa For iba. dealers. Kasi depende sa dealer. Kami yung Okay, distributor. sige, okay. Yeah. Sa dealers nga pala Sa tayo. dealer yan. Sino yung partner banks nila? Oo. partner May Wheeltech ba? financing. May Wheeltech? Wala pa. Wala. Wala pa, okay. Mga premium senior tech eh. Oo nga. Shoutout kay Boss Rosto. Baka Baka naman. Baka sakali, no? Oo. Baka naman. Oo. Kasi yung ano, Kadyo, yung dito sa Caloocan, if I'm not mistaken, sa Infinite Serve yan eh. Yes, kay Boss Okay, Charlie yan. Charlie. Yes. Yung sa Dapat Daang kay Hari Boss kay Iñaki. Motor Ace, no? Daang Hari Motor Ace. Yes, correct. Yan, okay. Alright. And Sige. Pampanga naman is Laos Group. Okay, sige. Okay. O yun. Very nice, very good. So ngayon, ang masasabi na lang namin, sabangan na lang, no? Puntahan na lang nila, upuan lang naman yan, di ba? Mamaneo yan. I would like also to announce that the first batch will be arriving maybe second or third week of September, and we will be holding an event for the release of the first batch. Yun. Sa ano ba to? Sa restaurant na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Sige. Paulan pa eh. Tsaka baka mamaya yung mga bago. Problema pa nung customer kung paano niya iuwi mula sa racetrack. Papunta ko nakakotse, di ba? Oo, tama. So, within Metro Somewhere in the Manila. metro. Somewhere in the metro. Somewhere in the middle In the middle. of Ayun, sige. metro. So, yeah. Madali rin yung puntahan kung gusto nyo. Para mabawi nyo. Oo, sarili sana pumunta kayo, di ba? Oh, naman. Oh, Kaya, and- Kadyo, yung calendar natin, ano mo na. Punong-puno na, pare. Hindi na nga ako nakikita ni Jan sa mga event, eh. Hindi na nga. Dami kong ginagawa. Panay tanong ko, si Joel. Anyways, yun, viewers, napakinggan nyo naman. Nakita, mismong galing na sa mga Oo. friends natin sa Moto Classic. Ano ba tama? Motosiklistas Katona Motosiklista. Incorporated. Yun. Narinig nyo ba? MSI for short. MSI. Yan. MSI, yun. So, narinig nyo na sa kanila yung bagong labas na Aprilia 457. Kaabang-abang po to, no? Kung may pera lang ako, bumili ako 10, pinamigay ko yung siyam, eh. Pero hindi po, di ba? Ay, Kaya tama, to pila-pila na po kayo. Any parting words sa ating mga guests ngayon? Pare, ano yun natin mga viewers? Ayun. Well, una, maraming salamat po sa pagtangkilik sa episode na ito. Na ano nga yung pangalan ng show? Nakalimutan ko. M-News Experience, brother. Yun. Parang Ano? Joe, M-News Experience. M-News. M-News. Oo, pare. Motorcycle News Oo, Experience. pare. Yan. Ginawa ko na lang M. Okay. Oo. Maraming salamat sa pagtangkilik nitong episode na ito at I hope na masubukan nyo ang Aprilia RS457 kasi talagang napakagandang motor na ito sa abot kayang presyo. Siya ang pinakamaganda sa kategorya niya. Ayun. Yeah. Pero speaking of, paano nga pala sila makapag-communicate sa inyo bukod sa mga dealers? Yan, tama. Okay, so meron kaming page sa website. Yeah. So, you can follow us on our social media accounts. So, Aprilia Philippines. In Facebook, Aprilia Philippines. Pag tinag nyo naman yung madidirect na tayo sa local Facebook page natin. And we also have our website na Aprilia. Actually, you can just Google Aprilia. It will direct you to the local page ng Pang-Philippine
website natin. And for you to go contact yung dealers directly, they also have their own Facebook pages, social media accounts, right? Yes. Yeah. So every one of our dealers are under Aprilia Moto Guzzi Danghari, Aprilia Moto Guzzi Pampanga, Aprilia Moto Guzzi Rosario, Aprilia Caloocan, and Motoplex Brixton. Yun. So that is our dealers. So you can search them on Facebook and message them, book a test ride, and if you need any other details, kahit hindi sa 457, kahit sa mga RS 660 namin, sa Tuareg 660 namin, sa Tuono 660, yun, sa mga B4 namin, and sa mga Moto Guzzi concerns nyo. We have the P7, the P85, and the P100 for it. So you can ask them questions directly dun sa mga page nila. Okay. Alright. O ikaw naman, Papa AJ. Well, anyways, as per input, as per feedback, syempre, at saka as per documentation available, when you search on the Aprilia RS457, maganda siyang bike. It promotes safety. Syempre, kinonsider nila sa design ang safety ng riders. The power from top to bottom, meron siya. The seat height, definitely. Nasa Pilipinas tayo, so that's very much in consideration ng lahat ng magra-ride. Friendly siya. It's very friendly, and of course, yung presyo niya, it's very affordable for an Italian bike. Murang-mura siya. So, well, I'm looking forward to seeing more of the RS457 on the road. And syempre, Joel, we'll ask din sila, Papa John, for the test ride din. Okay. Of course. So, ayun. Anyways, Kadjo, Alright, bago yan, no? Remember guys, click like, share, and subscribe, ha? Click here. Parang, Oo, parang ano lang, wish lang, yun. at syempre, Click here. they can view us on Facebook, YouTube, Yes. TikTok, and Spotify. Yeah. Right. O yeah, we'd like to say thank you muna sa aming guest. Thank you, Papa John and Papa Marty. Maraming salamat. Salamat. Ha? Alam namin super busy kayo, ha, mga brother. AJ, okay, yun na. Okay tayo, no? So, next episode, pakiabangan nyo po, guys. Again, marami po tayong niluluto, naka-schedule na po. Siyempre, we'll see more of this Aprilia, guys, sa mga susunod pa po natin Yes. mga episode, guys, ha? O, yun. Again, ako po si Kadjo, kasama si Marty at si John at ang aking partner na si AJ, nagsasabing, we'll see you guys next time. Time.